Magandang gabi po mga kababayan. Dito na naman tayo sa pagpatuloy ng pagkikipaglaban sa katotohanan para makaatim ang katarungan para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Sa ngayon po, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba ang pwede natin makikita na katotohanan na inisyal sa labanan ng pagkamayor sa Caloocan City. Of all places in the Philippines, itong pinakauna ko na tackle, yung Caloocan. Probably because I was more attracted to the fact na si Trillanes ang tumatakbong pagkamayor. Bukas po ay magsasampa siya kuno ayon sa aking bubuwit ng kanyang kandidatura laban sa dinastiya sa political dynasty sa Caloocan. So kung sasampa siya bukas, titignan natin kung hanggang saan siya at titignan natin kung anong laban niya. Wala naman ako kinakampihan dito. Kung hindi, ang sa akin lang, sa tingin ko naman dito, pwede ko na sabihin sa ngayon ay pwede kong sabihin na ako ay pwede ko mas malamang, hindi pa ako official na endorso, pero mas malamang endorso ko si former Senator Antonio Trillanes para lumaban sa pagkamayor ng Caloocan City. Alam niyo po, mga kababayan ko, ang Caloocan City ay isa sa pinakamahalagang lugar sa kasaysayan ng ating bansa. Ito naman po ay sapagkat ang katotohanan niyan, isa yan sa lugar na iniikot-ikutan ni Andres Bonifacio noong 1896. At katunayan nga, diyan nagsimula ang tinatawag na revolusyon sa Caloocan City. Sa panahon na yung Caloocan ay isang sikretong lipunan o sikretong katipunan, tawagin lang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. So, ang tinatag naman natin na Cry of Balintawak o sa Cry of Pugadlawin ay dyan po nagsimula. At dyan po nagsimula yung tinatawag sa pagpupunit ng mga sidula na binibigay ng mga pamahalaang Espanya doon sa mga Indios. Pero this time, ang mga Indio, mga Pilipino na mga natibo, ang tawag sa kanila ngayon natin, ang tawag sa kanila dahil matapang sila, Indios Bravos. Ano ba naman, bravo, matatapang, brave kung sa English pa. So, dyan po nagsimula ang laban ng pakikipaglaban para sa kalayaan at para sa katarungan, para sa inang bayan sa panahon na sinasakop tayo ng Espanya. Alam mo, sinakop ang Pilipinas ng Espanya sa loob ng 30 daang taon mahigit. Isipin mo naman yan kung gaano tayo kahaba ng panahon hinahawakan. Alam mo naman, ang buhay ng tao, hindi naman halos bihirang-bihira lang ang makarating ng 100 years old o 100 taon ang edad. Karamihan dyan, si Andres Bonifacio, line of 30s ang edad ng namatay. Si Jose Rizal, 1930s. Mga 30s din ang edad nung namatay. So, ibig sabihin, makikita natin ang ating mga bayani nung nakaraan ay namatay ng maaga na bata pa. Si Gregorio del Pilar ay namatay mga 20s lang. So, marami po ang ating mga bayani na kung tuturungin at nakakalungkot, pero ibinigay nila, inalay nila ang kanilang kaisa-isang buhay kahit na mas bata pa sila. Ibig sabihin lang po, nakikita mo na yung mga tao noong araw ay mas makabayan, mas makatarungan, at di hamak na mataas ang prinsipyo, mataas ang pagtingin sa katawan, pagtingin sa sarili, pagtingin sa kanilang mga puso, at pagtingin sa kanilang mga utak at ulo na hindi po sila kayang bilhin. Alam mo, kung titingnan natin ang history, dito nagsimula sa Caloocan yung cry, sabi ko na nga, Cry of Balintawak o Cry of Pugadlawin. At noong 1933, sa bilang pag-alay sa kabayanihan na ipinakita ni Andres Bonifacio, ay nagtayo ang American government
ng isang monumento na kung saan makita nyo ang monumento ngayon na yang rotunda sa Caloocan City. Diyan po itinayo ang one of the best monuments in the world. Yan po ay dinisenyo ayon po sa order ng American government. So pinatayo yan at ininaguruhan yan ng asawa na una-unang First Lady ng Pilipinas na si Aurora Aragon Quezon. At the time na naging presidente si Quezon, bago sa maging presidente, Amerikano pa may hawak, ay binigyan na ng blessing ang ginawang inaguruhan na. So ibig sabihin, ang mga Amerikano din noong araw ay kumikilala sa kabayanihan ni Andres Bonifacio. Ladies and gentlemen, si Andres Bonifacio po nung lumaban siya, ay lumalaban po siya sa isang higanti na hindi kayang labanan. Kaya nga, sikretong organisasyon nila, bago sila lumabas para magdeklara ng giyera, ay napakahabang panahon nila pinag-isipan. At ang kanilang armas ay karamihay itak. Paano man panama mo sa itak, ang kalaban mo ay puro mga baril, yung mga punglo kung tawagin, yung mahaba. So, ibig sabihin, iyan po ang sitwasyon noong araw. Kung baga, titingnan mo talagang walang kalaban-laban kung pag hand-to-hand combat mo, man-to-man combat, ang grupo ng katipunan o mga katipuneros at laban sa mga Espanyol. Sa ngayon, tahakbang tayo mahigit mula nung kasi pinatay si Andres Bonifacio 1896. Nung pinatay siya, hakbang tayo ngayon, ano ngayon? 2024. So, 1996, 100 years. So, plus 4, 104 years. Plus 24, 128 years. Ibig sabihin, 128 years ago today, ay dyan ang makikita natin mag-ala Andres Bonifacio. Ito, may isang tao na pangalan niya ay Antonio F. Trillanes IV or Antonio Fuentes Trillanes IV. Ang kanyang pananalig sa kanyang sarili ay talagang kakayanin niyang mananalo laban sa dinastiya. Ang dinastiya po ngayon sa Caloocan ay binubuo ng pamilya Malapitan. Ang Malapitan na una nag-establisa ng kanilang dinastiya ay si Oscar Malapitan. Na pagkatapos siya naging mayor, tang 3 taon, 3 termino, ay pumalit sa kanya yung kapitan dati diyan sa Caloocan na si Along Dale Malapitan. Bata pa. Kung paano nila na ipanalo yan ang kanila na sa kanila na natiling kamay ang korona ng Caloocan, well, maraming po akong kwento na narinig. Pero very fair naman siguro para sabihin natin na ginagamit nila ng sukdulan o may kagalingan na paggamit yung tinatawag na ayuda politics. Kaya kung magaling ka magpatakbo ng ayuda sa iyong lungsod, kagaya sa mga Calixto, hindi kayo maagawan ng pwesto ng korona sa pagiging mayor sa inyong lungsod. So, masikaso mo lang, mabibigyan mo lang, lahat nga po ayuda style. So ngayon, pag ayuda style po kasi, ang mentalidad po ng mga Pilipino na mga kapos ang pera ay talagang tendency niyan, ibigay niya sa inyo yung isusugal niya sa inyo yung buhay nila. Hanggat sa, kung patuloy magagawin, paulit-ulit sila bubuto sa inyo. Iyan po ang nangyari sa Caloocan. So ngayon, may chance ba si Antonio Fuentes Trillanes IV? Well, ang sagot niyan ay depende sa ayokong sabihin na kapalaran. No, I don't believe in kapalaran. Hindi po ako naniniwala in faith because mas naniniwala po ako na ang magiging resulta, ang ikakatagumpay o ikakabigo ng isang aksyon o hakbangin ng isang tao ay nagdedepende o nakabase sa kanyang kasipagan, kanyang kasiglaan at kanyang kakulitan na para maatim ang tagumpay. So nakikita ko naman na napakasinsiro naman ni Antonio Trillanes. Hindi sa kinakampihan ko siya kay pareho kami mga opposition na side, pero hindi. Actually, kinikriticize ko pa siya nung
siguro mga 3 months ago o 4 months ago o 2 months ago na iniisip ko na may nagsabi sa akin, hindi ko naman alam kung totoo o hindi, kaya tinatanong ko na si Atty. Trillanes kung sumakabilang bakod naman siya papunta kay BBM o hindi. Pero anyway, whatever is that, still, I do believe, I do give credit that Trillanes is still the usual Trillanes that I have always seen. Na siya ay paglaban niyang todo at ang kanyang iniidolo sa kanyang pakikipaglaban na ito ay walang iba kundi si Vico Sotto. Kung bakit si Vico Sotto ang kanyang iniidolo ay ito ang dahilan. Ang komparasyon niya kay Vico Sotto ay parang isang David at ang kalaban ay mga dinastiya ng Eusebio sa Pasig na kung si David at Goliath ang nangyari, sabi pa nga ni David, sabi niya, bakit ako matakot kung ako'y maliit? At kung ang aking kalaban ay malaki, bakit ako matakot? Mas madali, bagkos, sa kabilang banda, mas madali pa niyang tatamaan ng kalaban kasi malaki. So, ganun po ang papel na ginagawa ngayon ni Antonio Trillanes. Si Antonio Trillanes ay isa rin siya sa tumakbo sa pagkasenador nung nakaraan. At siyempre, hindi naman yan sabihin natin na masamang record kung natalo ka sa halalan. Kung di, siyempre, ginagalang mo rin naman ang desisyon ng mga boto ng tao. Yan ay kung totoong butuhan ang nangyayari. Pero kung ako, ang tanungin mo, ang totoong nangyayari po ay bilangan na ginagamit po ang Smartmatic. Kaya po ako'y nakikita ko yung awayan na ito na exciting. Ang isa lamang dito ni Trillanes ay pwede niyang gamitin na issue yung mga wala ng maraming mga korupsyon na tinutukoy dyan sa kalungsod ng Caloocan. Mula pa kay Oscar Malapitan, papunta dyan sa kay anak niya kay Along Malapitan. So kung ano man ang issue na yan, depende na ngayon sa kagalingan ng kanilang kampanya. Siguro magbahay-bahay sila kasi wala naman sila mga pera na pangbigay para sa pangbili ng boto. Tingnan natin kung anong gagawin. Pero isa lang masasabi ko dyan, na ang momentum ng moralidad ay nasa panig ni Trillanes. Pero ang momentum ng pera at kayamanan na magagamit sa pagpatakbo ng makinarya ay nandoon kay Dale Malapitan. Tapos, ang isa pang nakita ko, mind you, Mr. mga botante dyan sa Caloocan, wag niyo pong kalimutan na noong 2008, kung hindi ako magkamali, may 2 minor de edad na babae na nagreklamo na sila ay ni-rape ng gang rape ng ilang mga lalaki at kasama dyan sa nang-rape sa kanila ay yung si dating Kapitan Dale Malapitan. Hanggang ngayon po ay hindi pa nalutas ata. Hindi ko alam kasi wala akong niresearch ko sa Google ay wala akong nakita na anunsyo na na-dismiss na o natapos na yung kasong rape na sinampa ng 2 minor de edad na mga babae laban kay dating Kapitan Dale Malapitan. Kasi barangay kapitan pa siya nung araw eh. So ngayon, kung paano niya nalusutan niya at nanalo pa siya nung nakaraang halalan, siya ang pumalit sa tatay niya. So believe naman ako sa mga diskarte ng Malapitan. Alam mo si Malapitan, siya ay binuo lamang siya ni Ray Malonzo. Natandaan ko nung tumutulong ako nung kay Ray Malonzo para talunin si Boy Asistio o di kaya si Macario Asisto Jr. ay si Malapitan ay isa lamang sa mga naging vice mayor siya ni Ray Malonzo. So, ang naging isang congressman ni Ray Malonzo ay si Echeverry. So, ibig sabihin, may sitwasyon tayo ngayon na nung panahon ni Ray Malonzo, ang kanyang mga taong inalagaan ay siyang naging ahas sa kanya. Kumbaga, kung nung nanalo si Echeverry naging mayor, kaliwat kanan ang nawawala mga isyu ng kakurakutan hanggat sa binenta pa yung eskwelahan dyan sa monumento. Ibinenta pa kung ano na mga, basta maraming nangyari. Tapos, sa panahon din ni Malapitan, ganun din po ang nangyari. Pero believe naman ako kay Oscar Malapitan, kay Enrico Recom Echeverry Rich ang tawag sa kanya. Echeverry Rich.
ay nananaig pa siya, nananalo pa siya sa mga kanyang mga corruption cases diyan sa Sandigan Bayan. So anyway, tapos na po. Kahit mananalo sa kaso si Echeverry, pinarusahan din siya ng mamamayang Caloocan kasi hindi na siya manalo-nalo. Pero ang pinakamatinding na nagawa ni Recom Echeverry dyan sa Caloocan ay ganito. Hindi po sa kagandahan, hindi po sa kagalingan, kundi pang-agaw ng asawa ng iba. Ang asawa ni Dennis Padilla na si Marjorie Barreto ay anong tawag dyan? Inagaw. So, wife grabber yan si Enrico Recom Echeverry. Hindi ko alam kung tatakbo pa siya ngayon. Alam mo, kaibigan niya, kasama niya sa partido, sa politika, si Dennis Padilla. Tapos, traidorin mo, agawin mo, aswangin mo yung asawa ng iba. Ganon po ang record niyan. Tapos ito naman, ang pumalit, mahabang panahon, mas maganda ata siguro ang record dito si Oscar Malapitan. Pero ang hindi magandang record yung kanyang anak na si Along. Kasi kinasuhan ng rape. Kung si Recom Echeverry nang agaw ng asawa, isang babae lang ang kanyang inagaw. Si Dale Malapitan naman, 2 babae ang ni-rape. Akusasyon yan, Dale, hindi yan binasa ko lang, akusasyon pa yan. Pero naniniwala pa ako, hindi po lalabas ang mga babaeng minor de edad na sila ay magreklamo at mag-anunsyo sa publiko na sila ay ni-rape kung hindi totoo. Ganon po sa batas ng ebidensya. Iba naman kasi kung mga tao o batas ng jury system ang magdesisyon, ibang usapin yan. Hindi nakatingin sa batas ng ebidensya yan. Pero pag judge lang, nakatingin sa batas ng ebidensya. Kaya nga, yan po, dyan po ako na asar Mr. Dr. Luciano Gahutos, na tatakbong board member dyan sa Northern Samar. Asar na asar talaga ako kapag judge ang humahawak. Sa tingin ko, nabayaran siguro ang judge at mga piskal na kumakaso. Kaya hindi na natin naririnig yung kaso na sinampa ng 2 babae na nagreklamo ng ni-rape sila. Gang rape, hindi lang isang tao ang nag-rape. Gang rape, pinilahan pa nila yung 2 babae. Yan ang istorya. Pero hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pero mas malamang na totoo. Ganun lang ho kasimple. So ano ngayon? Ang Caloocan, sa tingin ko naman, ayaw naman nila ng mayor na rapist. Sa tingin mo ba kay Dr. Gahutos, ganun din ba? Sa inyo ba sa Samar? Gusto nyo ba na igaging mag-mayor, congressman yung rapist? O kahit sino naman ayaw. Titingnan na lang natin kung paano. At least si Trillanes, hindi naman ako wala ako narinig sa kanya na may kasong rape siya o immoralidad. Maliban lang sa issue na pagkabalimbing din, di ba? Pero ang pagkatao niyan ay hindi naman ako nakakita ng ebidensya na talagang nagbenta na kung ano-ano. Nagbenta ng prinsipyo. So anyway, siguro hanggang dito lang muna ang ating kuan at magsi-shoutout na ako. Diyan na muna, iikutin natin ang lahat ng mayor sa buong Pilipinas. Uunahin lamang natin ang sa Maynila. At siyempre, paminsan-minsan titira ko sa ibang mga politiko, lalo na mga senador. No? Ang tinira ko ng kahapon at kanina ay si Erwin Tulfo na disqualified na talaga, kabastos naman talaga niyan. Bakit ka pa tatakbo? Alam mo na disqualified ka, tatakbo ka pa. So gagawa natin, nag-vlog din ako, pakalawang vlog ko na magsasampa ako ng disqualification case laban kay Mr. Erwin Tulfo. Pangatlo, mag-anunsyo din ako na magsasampa po ako ng kaso na kuwaranto para matanggal din si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo mula sa kanilang pwesto. Naasar tingnan, hindi ko kaya tingnan, hindi ko kaya pakinggan na magkaroon ng 3 Tulfo sa Senado. Si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo, tsaka si Rapi Tulfo. Siguro isa na, tama na yan. So anyway, shoutout na lang muna ako. Ronnie Motia Raterta. Nagbenta ng isla si Caldero. Si Caldero, si Cayetano ba? Sino tinutukoy mo? Si Merjan Distresa. Attorney, magandang gabi po. Tapos si Aniel Pineda. Yabang lang ginawa ni Echeverry sa Caloocan. Rene Raganas, good luck na lang kay Trillanes, tatakbo sa Caloocan. Tapos si
Sino pa? Si Jobs Tius. Tapos si Eduarda Kanya. Good evening, Sir Toto. Kausing. Edwin, watching from Jersey City, New York, New Jersey. Tapos Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Listening from Logroño, La Rioja, España. Halavira. Good evening, kababayan. Buenas noches, mi compañeros, mi Filipinos bravos. Risa Price, good morning po. Pastora Raelia, every David has a defeated Goliath. Yan lang, maganda kapag David ka, mananalo ka na kagad. Jerica Lonstedt, maayong ugto, Doc. Basta di lang dayain, mananalo tayo. Tama. Ronnie Mutya Raterta, yung talino mo, attorney, sayang lang dahil ginagamit mo sa kabubuhan. Bakit ko ginagamit sa kabubuhan mo katalino? Ano ba itong Ronnie Mutya? Bakit pa ako naging bobo? Hindi ko maintindihan. Sige, pagbigyan na lang natin si Ronnie Mutya at may karapatan ka naman magbigay ng opinion laban sa akin. Don't worry, hindi po ako si Doc Willie Ong na nai-stress sa mga basher. So, Pamsi, importante makasuhan mo na si Garma at Leonardo, baka maglaho lang ala-alis ko. So, may the best man win, okay? Tapos si Baby Di Castro, magandang gabi, attorney, Kausing, God bless po, sana manalo kayo bilang senador. Sana po. Ronnie Mutya Raterta, ambot lang, attorney Disbar Kausing. Ang galit sa akin ito. Shirley Sarion, good evening po, Kabunyog, Sir Toto. Marian Yolanda, Olanda Hernandez, Maria Kapahi, Baltasan, Jimmy Aryu Pagita, tapos Elisa Felix Divina, yes to Mayor Trillanes, Engineer Toto, more than a decade na ang malapitan, sobra na sa pagpapayaman at dynasty, umiikot lang sa pamilya nila ang pundo. Tama ko. Mikoy, Trililing, Kalbo, Bunyog, malaking itlog. Yan ang mga kanatin. Yan ang mga troll na laban sa atin. Okay. Jelly Robles, good evening, Engineer Toto. Arnel Dinyosa, Trillanes, the best sa Caloocan. Napakabait. Sige, ako, ngayon wala naman ako ibang kikitang kandidato. Mr. Antonio Trillanes, Antonio Fuentes Trillanes Deport, let me assure you, I am endorsing you now to be the next mayor of Caloocan City. So, lahat ng mga subscribers ko, si Pastor Rabi, kung okay lang sa iyo, please, ikampanya na lang natin si Antonio Trillanes dyan sa Caloocan City. Malay mo, baka magiging isa siyang bagong Biko Soto dyan sa Pasig. Kailangan natin ang mga Biko Soto, padamihin natin. Mga Benji Magalong, paramihin natin yan. Dapat madagdag na si Antonio Trillanes. Isa-isa natin yung ibang lugar. Si Eleanor Nonato, good evening. Frederick Iloro, good evening. Ito Idol Toto Kausing, the best senador ng masang Pilipino. Sige, tapos sino pang iba? Si Loretta Grande, filing ng candidacy. Parami na ang trolls ng mga vlogs mo. Attorney Ungay, Maribeth Gonzales, shout out Attorney Toto sa mga OFW na parami. Tapos hayaan nyo na sila, nila sa'yo. Hindi ko naman sila pinapansin. Natutuwa naman ako at nanonood sila. Nadagdagan tuloy ang mga algorithm ko. Maribeth Gonzales, Leo Madera, tama po, tulungan natin si Sentry. So, Pamsi, hope you will win. Attorney Kausing, Pastora Raila, agreed. So, Janet, not in my late 30s, pilit ako, pinapakilala sa akin yung Echeverry na yun. For sure daw, mataypan ako. My gosh, sobra inayawan ko. For one, may asawa na. Second, ang pangit naman, hindi ako napugian yun. Pareho tayo ng pagtingin sa kanya. Hindi siya gwapo. Sabong Bicol, good evening. Attorney Engineer Toto Kausing from Pleasant Hill, California, USA. So maray na banggi sa mga Bicolano. Maya pabingi sa mga kabalin ko. Sa Naimbagarabim, sa mga kabsat ko. So, Masanto Silabi, sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Pamsi, Brio, Bayro, Ruane, Niedo,
maupay nga gabi sa tarang nga mga waray-waray sa Biliran, Samar, Island, Leyte. So Bibian Sarimo, Engineer Tuto, minsan daw nag-uusap din mga abogado, nagkukutsabahan na kunwari ipatalo na yun na kaso, ako na bahala sa iyo. Totoo yun, marami po mga ayoko naman na malaman nyo, pero gusto ko malaman ninyo ang katotohanan. Kapag kumuha po kayo ng abogado, huwag po kayo kumuha ng masyadong mura o mga mura. Kasi malimit po sa aking karanasan, yung mga abogado na naniningil ng mura, malimit po, yan po ang nagbibenta ng kaso. Ganun po ang ano. Pangalawa, hindi nyo maasahan ang mga abogado na naniningil ng mura. At yun naman po, ay babalikan ka, bakit ka magre-reklamo? Mura na nga sinisingil sa'yo. Pero sa karanasan ko lang, mas maganda pa na medyo mataas ang singil, at least yan po, kahit bantayan mo yan po, karamihan kagaya namin, hindi po kami nagbebenta ng kaso. Manalo man matalo, tuloy-tuloy ang laban. So Alex Solin, magandang gabi. Engineer Toto, Peter Aludino, shout out lahat ng mga buhaya sa Kongreso watching you in Ilocosur. Ay. Tapos, Gladys Pernis, happy birthday. Happy galing kay Mr. Luciano Gahutos. Michael S. Miguel, good evening po sir. Adriano, uy, Ding Lorisco, saan ka dyan sa Pangasinan ngayon? Shout out, Boss Toto. Sabi niya, andiyan ka sa Pangasinan ngayon Leo Madera, Jason Del Rosario Ibarita, Michael S. Miguel, Simple But Rock, Janet T. Fitaliado, Eduardo Cana, I'm from Canlubang, Calamba, Laguna, Rene Raganes, good luck, Nanang Trillanes. Okay, siguro sino pa bang iba? Si Inanhil Duenas, si Pastora Raila, thank you so much and be blessed, Doxin. Oy, tatakbo si Pastora Raila. Ano bang tatakbo mo, Pastora Raila? Si Kabunyog Luciano Gahutos, tatakbo ng board member sa Northern Samar. Bukas ka na magsampa ng kandidatura mo. Dolomar Diaz, shout out na from si Dolomar Diaz. Dr. Lorman Diaz from Kabunyog, Luciano Gahutos. Sa mga lahat ng mga waray-waray sa Katarman, sa Northern Samar, maupay nga gabi. Kumusta na lang dyan sa sa inyong congressman, si Paul Dasa. Okay, so si Paul Dasa ay kinasuhan ng malversation sapagkat yung 5 milyon na kanyang pundo ay ipinamigay ko no tag 50,000. Nakatangkap pa kayo dyan, Mr. Gahutos? Tag 50,000 nakalagay. Pero tapos, nung inimbestigahan ng ombudsman, nung isa sa nilista doon ay walang nakatangkap. Kumbaga, ibig sabihin, yung pera, binulsa nila kasi siyempre, hindi naman papayagin si Paul Dasa kung wala siyang bigay sa kanya. Kasi siyempre, siya ang pipirma para maibigay ang pera. Rene Raganas, laban na to manalo ka bilang senador. Siyempre, manalo tayo, simple but track. Katoto, ikakampanya ito sa Pampanga, kailangan mapalitan ng mga datihang senador. Tama, wala na dapat tayong ibalik. Eduardo Rindain, kumusta? Natuto kasing Pastor Raila, Yunel Duenas. Okay, hanggang dyan na muna tayo at isang magandang gabi. Rapist, Dale, Malapitan. At isang magandang gabi, malanding gabi, kay Senator Antonio Fuentes Trillanes IV. Maray na banggi, Senador. Alex Solin, magandang gabi.